Good day everyone and welcome to my channel. Sa vlog nito pag-uusapan natin kung paano magsulat ang may isang books ng kanyang sales sa kanyang cash receipts book. So kasi merong mga negosyante na ang tax type is 8% stage tax o kaya is yung mga non-VAT na kumuha ng OSD, optional standard deduction. So, nakapix ang kanilang mga deductions. So, minsan yung ibang RDO, binibigyan sila isang books lang. Isang books. Ito nalagyan ko tubig. Baka mawala ka na may. Columnar books lang ang kailangan nilang iparehistro. So, sinasabihan sila na parehistro ka ng isang columnar book para sa cash receipts book lang. Okay. So, kasi at saka ginawa ko tong vlog na to kasi may nag-comment. Sabi, ang dami-dami mong segue. Next time direct to the point. Medyo mahaba kasi yung una kong ginawang video. Kasi marami itong mga kung ano-ano. Hindi lang sales ang naandun. Kasi, kung ikaw, totoo lang dapat ang mga non-VAT, apat ang books niyan. Cash receipts book, cash disbursement book, ledger, tsaka yung journal. So, kaso noon yun. Ngayon kasi meron naman talagang tax type na hindi kailangan na sales lang ang kailangan i-record. Ayan. So, yan. Ito yung bag na to para yun lang. So, yung iba kasi nga hindi kailangan yung itong mga tax na ito, yung 8% at saka OSD, gross sales lang ang tinitingnan. So, ilang nire-record nila. Hindi kagaya ng ibang tax, kagaya ng BMBE, ang tinitingnan dyan is yung assets mo. So, kailangan mo isulat yung mga initial capital mo, magkano na ba yung assets na nasa business mo. So, hindi mo pwede itong ganitong klase, hindi pwede isang books lang. Okay? Pero syempre, mas maganda sana kung lahat ng tungkol sa bookkeeping maintindihan ng isang business kasi ng isang negosyante dahil mahirap magkaroon ng penalty. So, tuturuan ko kayo kung paano gamitin isang books, pero syempre sasamahan ko kayo ng mga tips para hindi po kayo magkaroon ng penalty naman ang napaka-importante. Okay, so kailangan nyo, bago kayo sulat ng isang books na, sa libro na to ng sales nyo, kailangan nyo iparegister to muna sa BAR, sa RDO nyo, o kaya sa ORUS. I-register nyo online, tapos ibigyan ko kayo ng QR code, tapos lalagay nyo dyan, sa unang page, ilalagay nyo dito, bago nyo sulatan, okay? So, yung mga sales nyo, bago kayo magpa-register, wag nyo susulat, makakaroon kayo ng penalty, okay? Dahil, syempre, may batas tayo na ang lahat ng mga kumikita is dapat na merong tax yan. So, dapat nakaregister sa BAR, yun. Kaya, yung mga sales mo nung una, hindi ka nakarehistro noon, huwag mo isusulat kung ayaw mo magkaroon ng penalty. Okay? Okay. So, asan yung ginawa ko example? Okay. So, ayan, dilagay ko na lang dito para meron kayong i-edit ko yan dyan. Para yan. So, importante merong date. Kailangan makikita dyan, meron kayong date. Bahala na kayo kung paanong forma. Kailangan sa gilid may date dyan, 2024, kung anong month yan, June 1. So, ang importante para sulat kayo ng date, sunod-sunod. Hindi pwedeng June 1, tapos sunod mo ay June 8, tapos sunod din June 5. So, hindi pa pwedeng mag-rumble yan. Penalty kapag hindi sunod-sunod. Okay? Sunod, particulars or description. Ibig sabihin nito, kung kanino mo na binenta, sino yung buyer, sino yung, kasi cash receipts books to, so, kung kanino mo binenta. Okay. Okay. So, pag non-VAT ka, okay, kailangan, pwedeng, yung pangalan ng tao, pwede kang mag-issue ng sales invoice, pwedeng sales invoice. Magbigay ka ng sales invoice sa, kunyari 500 pesos ang binili, pwede kang mag-issue ng sales invoice. Pwede rin naman na benta sa isang araw. Okay. Benta sa isang araw. Various customer ang ilalagay natin. Okay, various customer para pagsama-samahin mo na lang yung benta mo.
Okay, so ang lalagay mo dyan, particular description, various customer. Tapos sunod, is dapat may next column, dapat meron kayong invoice. Invoice number. Basta dapat yung makikita yan dyan. Okay, pa pwede ito itabi nyo lang sa particular description, nasa inyo rin. Kung kukunti yung column na parehistro nyo na books, okay? Invoice number ang susunod. Importante rin dyan ang sunod-sunod yan. Napaka-importante yan dahil yan ang hinahanap. Bukod sa libro natin, sa inyong libro, yan yung hinahanap, yung mga invoices. Invoice na, yun yung in-issue. Dahil pag may nawala isa dyan, naku po, penalty din. Kung hindi sunod-sunod, penalty din. O, kung meron kayong kinansel na resibo, kailangan nakatabi lang yan. Ayan, kapag nawala yon, penalty. Okay, susunod natin na column is yung cash. Okay. Sunod is yung, kung gusto nyo maglagay ng discount. Nasa inyo, pero pwede nang hindi na. Okay? Tapos susunod yung sales. Okay? So, yung cash naka-debit yan, yung discount naka-debit yan, tapos yung sales naka-credit. Okay? Naka-credit. Ayan. Pero pwede na hindi na. Kung pwede na lang yung cash, yung magkano sa cash, kung magkano na yung natanggap yung cash. Tapos yung sa sales, kung magkano na lang yung, kung magkano mo lang siya ibenta. Okay? Pero nasa iyan, kung magkano yung original price, yung totoong presyo, tapos lalagyan mo ng discount, wala rin problema. Ayan, pwede rin yung ganun para sigurado ka. Kasi tayo mga, kunyari, nagbebenta ka ng product, kailangan magsabit nga ng inventory. Siyempre sa inventory, meron ka dyan yung cost of goods sold, yung original, yung magkano yung pinuhunan mo, tapos magkano mo siya binibenta. Paano kung, kaya maganda rin magkaroon tayo ng discount. Para walang makikitang buta sa'yo na, bakit ganito ang ganito mo yung binibenta eh. O, ilang piraso itong nabenta mo, bakit ito lang ang sales mo. Di ba? Pang ano mo yan, pang depensa mo. Siyempre, nagbigay ako ng discount. So, pwede rin gano'n, di ba? Para, importante, hindi makakalusot. Kayong depensahan, yon. Okay, susunod. Ngayon, accrual na. Maaring ikaw physical store, so hindi may iwasan magkaroon ng return. Okay? Kung iisa libro mo, malamang dito ka rin maglalagay ng column para sa return, sales return. Sa online, accrual na ngayon, so ibig sabihin, kahit hindi mo pa natatanggap yung bayad, basta may order na sa'yo, iano mo na as your benta for the day. Okay? Susulat mo na agad dyan. Benta na yan. Tapos, kung sakaling hindi pa nakakarating o kung ano man ang problema, binalik sa'yo, o maaaring ayaw niya na bilhin yung isi-sales, basta i-return niya, RTS. Return to seller. Ayan. Susulatan dito. So, kailangan natin maglagay ng isa pang column. Sa susunod doon is yung another column for the date. Kasi syempre, ibang date yon, ibang date naman yun ni-return. Tapos, sa sunod, particulars and description, sunod. So, ang lalagay mo doon is yung sales return at saka yung susulat mo doon yung kung anong resibo, kung saang resibo. Kunyari, ikaw nag-issue ka ng resibo, daily lang yung issue ng resibo mo, various customer, tapos yun nga, tapos nagkaroon ka ng sales return. So, kung anong resibo yung in-issue mo na merong return, ilalagay doon sales return, sales invoice number, ganito, kung anong number yon. Tapos, susunod, cash voucher. Yung sa cash voucher naman, bibili kayo ng cash voucher, hindi kailangan yan hindi iyan kailangang ipa-register sa BIR. Hindi kailangan yung authorization to print yan. Hindi kagaya ng invoice, yung sales invoice natin, kailangan authorization to print bago kayo mag-issue yan. So, kailangan gumamit kayo nito para maganda kasi na meron kayong cash voucher kasi may sunod-sunod na number yan. Para at least hindi na madadaya, okay? Sa cash voucher, ilalagay nyo kung ano yung product na ni-return. Doon ilalagay yung detail. Dito sa libro, ilalagay nyo yung particular description, sales return, tapos yung sales invoice number lang. Sa cash voucher, doon sa mismong voucher, doon ilalagay yung
kung ano yung detalye, kung ano yung ni-return sa inyo. Okay? Tapos, for another proof na merong nangyaring ganito, ang gagawin ninyo, kunyari sa online seller kayo, online seller, tapos marami na yung sa kanyo siya i-print. Pag marami na kayong sales letter, wag nang pa isa-isa kasi kung pa isa-isa sayang naman yung sayang sa bond paper, wala ganoon. Pag marami na sa kanya i-print para another proof. Next time, bakit ang dami mong return? Ito yung mga proof niyan. O, di ba? Meron ka ng kopya. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo kailangan i-cancel yung in-issue mo na sales invoice. Okay? So, ganun ang gagawin mo. Susunod siyempre na column yung cash. Credit yung cash, tapos yung sales mo naka-debit. Kung sa binenta mo, yung cash naka-debit, dito naman sa return, yung cash naka-credit. So, parang lang, ni-reverse lang. Naka-reverse lang siya, okay? So, ayun. Naintindihan. Ayun. Sana maging malinaw sa inyo at sana nakatulong itong vlog na ito para magawa nyo, para hindi kayo mahirapan. Ayan. Naandyan pa, may mga proof pa yan, ha? Para hindi talaga kayo ma-penalty. Kayang-kaya yung kumaga pag sinabi mo meron kang open case. Open. Basta may penalty ka. Pag gano'n, para saan? O ito, meron akong proof. Ayan. So, kaya yung depensahan. Ayan. Hindi pag sinabing penalty ka, may open case, magbabayad ka. Okay? So, malinaw yun. Ano bang nakalimutan ko? Maaari kong idagdag. Ayan. Paano naman pala ang tanong? Kasi kung wala kang sales for the day, ayan. Kung wala kang sales for the day, kailangan mo lagyan ng no transaction. Ayan. Kung kunyari nagparehistro ka, ngayon nagparehistro ka, tapos ilang araw bago ka nagsimula magnegosyo, lalagyan mo ng no transaction yung mga araw na wala kang benta o hindi ka nagbenta, hindi ka nagtinda. Okay? Tsaka kung wala kang benta, lalagyan mo ng no transaction. Kahit na actually mayroong 1 week. Pag 1 week ka lang hindi nakapag-update ng inyong cash receipts book, tapos merong tax map na pumunta sa magkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng penalty niyan. So, mas maganda ugaliin, huwag kayo maniniwala sa sabihin na ayos lang kung walang transaction, di huwag mo sulatan, tapos lockdown, wala mo ganun. Kung walang benta, hindi kayo nagtinda, kaya nagparehistro kayo, tapos hindi kayo nagtitinda nun, lagyan nyo ng no transaction daily, mas maganda. Ayan, ugaliin nyo yan. Kasi napakarami na nabisita na nagka-tax map, tapos hindi updated ang books nila, meron silang penalty. Ayan. So, kung wala kang benta, may nakasulat na no transaction, ibig sabihin, updated pa rin ng libro nyo. So, ugaliin na kung walang benta o no transaction. Wala na, sabi ko na lahat. So, yung sabi ko na rin nga kanina, so, pwede na rin, yun, nasabi ko na lahat ata. Ayun, thank you so much for watching at sana nadinawan kayo dito. Edit ko na lang siya. I-edit ko na lang dito. So, pwede na isang books lang, okay? Pero syempre, mas maganda kung matutunan yung mas malawak pa. Ayan, kung kaya, okay? Kahit na meron kayong ginagawa, pwede na makinig kayo sa YouTube, isaks ko yung yan. Tapos makikinig kayo, ganun. Mas maganda yung mas marami kayong alam kaysa yung hindi natin pwedeng baliwala yung penalty kasi hindi na mura. Pwedeng ikalugi, pwede ikalubog nyo yung utang nyo, di ba? Minsan, so, kaysa magbayad tayo ng penalty yun. Kaya kailangan medyo nagdi-research din. Ayan. Yun, so, yun. At saka, hindi rin po pwede na iasa lang sa mga bookkeeper. Kailangan alam nyo rin yung pinapagawa sa kanila. Pwede hindi kayo gawa, pero alam nyo dapat yung ginagawa nun. Yan, mas maganda, di ba? Thanks so much for watching and bye.